Hindi naman nababahala si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbulusok ng trust and approval ratings nito sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Naniniwala po ang palasyo na maaari nakaapekto sa kanyang ratings ang mga fake news tungkol sa Pangulo. Buong detalye hatid sa atin sa live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Ali, tama ka dyan. Tiniyak ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na isa sa kanilang tinitingnan ay yung baka daw nasasapawan ang kanilang mga good news ng fake news. Kaya naman bumaba ang ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Yan ang tugon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa pagsadsad ng trust at approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa resulta ng Pulse Asia Survey, lumagapak sa 25% mula sa 42% ang approval rating ng Pangulo habang bumagsak sa 17% mula sa 25% ang kanyang trust rating. Isinagawang survey ilang araw pagkatapos isuko ng Marcos administration sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit ano man ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Idiniin naman ni Castro na ang 2,500 respondents sa survey ay hindi kumakatawan sa mahigit 100 million na Pilipino. Dagdag pa niya na ang pananaw o opinyon ng respondents ay posibleng na-impluwensyahan ng mga fake news. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. Nagbigay na rin anya ng direktiba si Pangulong Marcos na pigilan o mabawasan ang fake news. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. Ali, aalamin pa rin ng Malacanang kung bakit nga ba bumagsak o sumadsad ang trust at approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aalamin din ng Malacanang kung nakakaabot ba doon sa ating mga kababayan yung mga serbisyo at tulong ng pamahalaan sa kanila o baka naman talagang nabobomba ng mga fake news yung ating mga kababayan, Ali? Oo. Eden, yung mga ibang opisyal ng ating pamahalaan kasi parang naulinigan ko na tangi si Vice President Sara Duterte ang nakitaan ng improvement o pagganda ng kanyang ratings, hindi ba? Dahil pati sina Senate President Chis Escudero at si House Speaker Martin Romualdez nagsibabaan din ang trust and approval ratings. Tama ba ako? Yes, sama ka, Ali, at tanging si BP Sara nga lang yung nagkaroon ng pagtaas, improvement doon sa kanyang ratings. Ang isa talaga sa pangunahing itinuturong dahilan kung bakit naapektuhan yung trust at approval, pati yung performance ratings ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan liban kay VP Sara, ay yun nga ang pagkakapaaresto, pagsuko kay dating Pangulong
Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ali, bukod pa dun sa mga issue gaya ng patuloy na mataas na presyo ng bilihin, gayon din yung iba pang mga issue katulad ng katiwalian o yung korupsyon at iba pa na sinabi naman ni Yusek Castro ay itong mga ito ay tinutugunan naman ng pamahalaan gaya ng kahirapan, kagutuman. May mga programa at proyekto ang gobyerno, ang administrasyon ni Pangulong Marcos na talaga namang ito yung masasabing tutugon doon sa mga problemang ito, yung pagpapababa din ng presyo, may mga kadiwa ng Pangulo at iba pang intervention na ginagawa naman ng Department of Agriculture at iba pang mga kaukulang ahensya upang ito ay matugunan ng pamahalaan. So ang pinaka nakikita talaga ay yung pagkakapaaresto kay FPRRD na sa social media ay kitang-kita naman natin na talaga namang yung mga opinion, pananaw ng ating mga kababayan ay makikita mo na agad doon kung kanino sila pumapanig, kung sa gobyerno ba o sa dating Pangulo, lalo na at medyo nagkakaroon ng pagkakaiba-iba yung sinasabi o binabanggit na dahilan ng mga opisyal ng pamahalaan na lalong lumutang nung panahong nagsagawa ng hearing ang komite ni Senadora Amy Marcos. Ali. Okay, maraming salamat. Eren Santos nag-uulat live